Tayo po'y tumungo, tayo po'y manalangin. Aming Amang Diyos na banal, dakila at makapangyarihan. Tunay nga po sa umagang ito, narito po ang bawat isa upang sa iyo ay magpuri, magpasalamat at dakilain ang iyong dakilang pangalan. Tunay nga po sa umagang ito ay humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Patuloy mo po kaming linisin. Tulungan mo po kami na patuloy na lumakad na naayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po kami na maging malinis sa iyong harapan at patuloy na talikuran ang lahat ng mga kasalanan na hindi karapat-dapat sa iyong harapan. Sa umaga pong ito, tunay nga po na dalangin namin ang gawain ito na ikaw ang higit na maparangalan at mapapurihan. Ang lahat ng gaganap, ang aming tagapagsalita, ikaw po ang bigay sa kanya ng karunungan. Ikaw po ang makita sa kanyang presensya. Tulungan mo po siya at patuloy na pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Dalangin po namin maging ang aming bansang Pilipinas na ngayon ay humaharap ng sari-saring problema, ng mga kalamidad. Panginoon, mahabag ka po sa amin. Tulungan mo po kami at ikaw po ang patuloy na kumilos sa aming bansa, sa buhay ng bawat isang iyong mga anak na patuloy na manalangin. Aming idulog sa iyo ang lahat ng bagay upang patuloy na magkaroon ng kaayusan at katahimikan ang aming bansa, ang bawat pamilya, ang bawat sambahayanan. Salamat po sa kalooban mo na patuloy na kami ay patuloy na makapagbigay ng karangalan at papuri sa iyong dakilang pangalan. Dalangin namin ang aming pang-ibang mga kapatiran na wala rito. Kung sila man ay may mga karamdaman, ikaw po ang magbigay sa kanila ng kagalingan. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng kaaliwan. Anumang problema na amin dinadala sa umagang ito, tunay nga po na alam namin na ikaw ang magbibigay ng kalutasan. Sapagkat ikaw ang nangako sa amin na patuloy na ikaw ang magkakaloob sa amin ng kalakasan at patuloy na pagpapala. Marami pong salamat aming Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Palakpak po natin ating mga kamay and let's sing these songs with joy. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With new mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With new mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Let's sing Jesus, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it.
God is doing a new and good thing sa buhay ng bawat isa, kaya patuloy po natin siya sambahin. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad. This is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Amen. Sabi po sa Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is our strength. So ngayong umaga po, yung joy natin, hindi lang siya feeling, hindi lang siya emotion, it's our strength. Kaya patuloy po natin to awitin with joy para po sa ating Panginoon. Stop our heads. This is the day you made, so I'll rejoice and be glad in it. And this is where I believe that you are more than enough, you're more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. Yes, it is. The joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord is my strength. I've got the joy of the Lord. Jesus, come what may, and you are worthy of all, you're worthy of all my praise. You are faithful to your promise, you are strong when I am weak. And when I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh, my
joy of the Lord is my strength. Oh, it is my strength. Come on, church, let this be our prayer. So let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit, overflowing. Holy Spirit, let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit, overflowing. Holy Spirit, clap our hands, church. The joy of the Lord. Amen. The joy of the Lord is our strength ngayong umaga, kaya patuloy po natin siyang sambahin. Everybody sing the joy. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me say, oh my soul, bless His name. All that is within me say, oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. I've got the joy of the Lord. It is my strength. Amen. Amen. Hallelujah. As we continue to dwell in God's presence ngayong umaga, we be reminded po kung para kanino po ba natin naawit itong mga awitin na to. It is to the one who is, who was, and is to come po. At patuloy na siya po yung hari na nakaupo sa trono ngayon. Kaya patuloy po natin siyang purihin, patuloy po natin siyang itaas. He is worthy of all our praises, and He is the name above all names. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Let's sing it again. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Let's sing.
Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, you're worthy, Lord. You deserve our praises. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. And your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You're worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted, Lord, sa aming kalagitnaan. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise.
Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yes, Lord, you're worthy of all our praises. You're the name that is above every other name, Lord. So we worship you. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, it stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones, all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. And hear people sing, holy to the King of Kings. We cry, holy, you will always be holy, holy forever. One more time and sing your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name
sing. Let's sing, church. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. The angels say, the angels cry. Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. And hear your people sing, your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hear us sing, Panginoon, and hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, you're holy forever. And hear people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Let's declare, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, you will always be. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, you will always be. Holy, you will always be. Holy, let's declare, holy forever. Yes, Lord, we thank you. We thank you, Panginoon, ngayong umaga. We thank you for these songs that we get to sing, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Thank you that itong mga awitin na to, it reminded us, Panginoon, of who you are, of what you did for our lives, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, na we get to do this freely. We get to come into your presence boldly, Panginoon, knowing that you made this possible para sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon. And ang prayer po namin, Panginoon, is that ngayong umaga po, patuloy na kayo po yung kumilos sa amin, Lord. May your Holy Spirit overflows in us, Panginoon. And may we always remember of how worthy you are, Panginoon, of all our praises. Panginoon, kaya purihin ka, Panginoon. Palakpakan po natin, Panginoon. Ibalik po natin sa kanya lahat ng papuri. Diyos naming Ama na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito,
ay taos puso kaming kumikilala at nagpapasalamat sa iyong mga gawa sa aming pong mga buhay. Iba't ibang mga bagay, Panginoon, na nais po naming sambitin at ipagpasalamat sa iyo. Marahil, Panginoon, ang iba ay nagpapasalamat sa kagalingan, sa karamdaman, sa pag-iingat mo, Panginoon, at proteksyon sa aming pong mga ginagawa sa bawat araw sa aming mga hanap buhay. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nagpapahayag ng pagkilala sa iyong kagalingang ibinibigay sa amin. Salamat po, O Diyos, sa patuloy na kalakasan kahit sa panahon na kami po ay nahihirapan sa aming mga pisikal na katawan. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa mga taon ng buhay, sa mga kaarawan, sa mga anibersaryo na iyo pong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Salamat po dahil yung karagdagang taon ay ipakilala at pagkapahayagan, Panginoon, ng iyong pagpapala sa amin. Marahil pwedeng sabihin namin na pangkaraniwan na lang yung bawat taon, pero salamat po, Panginoon, dahil you are extending our lives. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil marami pa kaming pwedeng maranasan, marami pa kaming pwedeng makita sa iyong kabutihan sa buhay namin, Panginoon. At kasama namin yung aming mga pamilya. We thank you, Panginoon, sa mga birthdays, sa mga anniversary, Panginoon. We also thank you sa mga opportunity. We praise you, Panginoon, sa mga pagkakataon na binibigay mo upang ma-enjoy namin yung pribilehiyo ng trabaho, ng hanap buhay, para, Panginoon, na amin pong mai-provide din yung aming mga pangangailangan sa family. We thank you, Panginoon, sa mga bagay na ito. We thank you sa mga sagot sa mga panalangin. Salamat po dahil meron kang karunungan na sarili higit sa aming mga karunungan. May mga pagkakataon, nais namin ng mga bagay at hinihintay namin yung mga kasagutang hinihintay namin. Pero iba po, Panginoon, ang iyong pagtugon. Nagpapasalamat kami dahil naniniwala kami na higit na mabuti, Panginoon, ang iyong kalooban sa aming pong mga kalooban. Salamat po, O Diyos, sa pagtugon mo sa mga pangangailangan. Salamat sa mga probisyon, sa mga pangangailangan namin sa bawat araw. Pinupuno mo yung aming mga hapagkainan. Na kami po, Panginoon, ay namamangha dahil ikaw po ay kumikilo sa aming pong mga buhay. Salamat po sa aming mga pamilya na nagmamahal sa amin. Salamat dahil may mga tao ka na ginagamit upang iparamdam din sa amin yung pagmamahal, Panginoon, na nais mong iparamdam sa amin. We thank you, Panginoon, even in challenges, even doon sa mga pagsubok na dumarating sa amin. Mahirap po, Panginoon, kung kami lang, pero sa iyong biyaya, sa iyong tulong, Panginoon, nararamdaman namin na malakas kami, na meron kaming kakayahang harapin ang anumang mga challenges ng buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa lahat ng bagay, mabuti man o hindi mabuti sa paningin ng tao. Salamat, Panginoon, dahil ang lahat ng bagay na ito ay iyong gawa, Panginoon, para po sa amin. At yun po yung naisin mo at yung kalooban mo sa aming lahat. Sa umagang ito, Panginoon, narito po yung iyong mga anak na nagpapasalamat sa iyo. Mayroong kanya-kanyang kapahayagan ng pagkilala at pagpapasalamat sa iyo. Aming pong hiling, Panginoon, sa pamamagitan ng pagtutuon ng kamay, pagtataas ng kamay ng iyong lingkod, iyo pong igawad sa bawat isang nagpapasalamat ngayon, maging yung aming mga kapatid na nasa kanilang mga upuan, ang iyo pong basbas at pagpapala. Mga minamahal mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon kanyang mukha sa inyo at patuloy po kayong pagpalain, samahan at proteksyonan ng ating Panginoon mulang ipagpasawalang hanggan. Amen. Purihin po ang Panginoon ating. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At purihin po ang Panginoon, muli po ako binigyan ng opportunity ng Lord na magbahagi ng kanyang mga salita. So alam po natin, no, sa ating pag-aaral ay pinag-aaralan natin yung The Mark of Excellent Ministry, no, ni Paul sa 1 Thessalonica chapter 2 verse anong verse? Verse 13 to 16. Ayan, siguro ano na to nahimay-himay na, no, yung mga verse kung saan lahat ng message po kinukuha dito sa verse na ito. At
Ayan. Ngayon, so ang title naman po ng ating pag-aaralan, Thankful for the Working Word. Nagpapasalamat sa salita ng Diyos na kumikilos. So, nawa po ang pagkilos ng Panginoon sa mga ito ay magbigay sa atin ng kapayapaan, no, sa ating mga puso. No, katulad ng prayer ni Ate Abby, na kung saan nakakalungkot na mga news na nababasa natin, no, sa mga social media, maging sa TV, kung ano yung nangyayari sa bansa natin. Kung saan, no, tinitignan ko to as awakening for our country, no, sa mga leader ng ating bansa, lalong-lalo na po sa mga servant ng Panginoon. At sa ngayon, pinag-aaralan natin, no, yung salita ng Diyos na kung saan si Pablo, no, nagpapasalamat siya sa Word of God na kumikilos sa buhay ng mga brethren sa Thessalonica. So, madalas, pag nagpapasalamat po tayo, mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa buhay natin, sa pag-iingat ng Panginoon, sa trabaho, sa mga blessing, sa answered prayer. Pero hindi ko alam kung minsan nagpasalamat kayo doon sa salita ng Panginoon. Naalala nyo yung promise ng Lord, Lord, tunay nga totoo yung salita mo na pinanghawakan ko. Dahil ito yung nagbigay sa akin ng kalakasan para ako ay magtagumpay, no, sa aking pinagdadaanan. So, si Paul, dito niya binigyan ng emphasis kung paano siya nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang salita. At sa umagang ito, nais din ng Panginoong Hesus, hindi lang katulad ng mga Thessalonica na sinasabi sila yung model church, sila yung mga model believer, dahil nung tinanggap nila yung salita ng Diyos, hindi naging mahirap, kundi talaga nakita ni Paul yung bunga nito sa buhay nila. At sa umagang ito, ganito yung nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na yung salita ng Diyos na naririnig natin, na pinagbubulayan natin sa prayer meeting, sa small group, maging sa every Sunday na tayo ay nakikinig, magbunga to, no, sa buhay natin. Merong pagbabagong makita sa buhay natin. At sa ating pong pagpapatuloy, nais ko po tayo ay tumayo at basahin po natin ang salita ng Panginoon. So, sabi po sa unang Thessalonica chapter 2, verse 13 to 16. Sabi po sa 13, sabay-sabay po natin basahin. Kaya nga, palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap mula sa tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang 14, nangyari sa inyo ay tulad ng nangyari sa mga iglesia Diyos sa Judea at sa mga nananalig kay Kristo Jesus. Hinusig niyong kababayan tulad din ng mga taga-Judea nuusig ng kapwa nila Hudyo. 15, ang pumatay sa Panginoong Hesus at mga propeta. Sila rin ang umuusig sa amin. Nagagalit sa kanila ang Diyos at kaaway sila ng lahat ng tao. Umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan, kaya't ngayon bumagsak sa puot ng Diyos sa kanila. Purihin po ang banal na kasulatan ng Panginoon. Tayo po ay sandali manalangin. O Diyos dakila sa lahat, patuloy ka po namin pinupuri, dinadakila sa aming kaligitnaan. Patuloy kang kumilos, patuloy kang magbigay ng karunungan at unawaan upang makita namin ang nais mo, Panginoon, na katotohanan sa iyong salita. Purihin ka, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, tayo po ay makakaupo na at ano ba yung matututunan natin dito sa ilang verse, no, sa Thessalonica, sa
patuloy na pagmiministeryo ng ating Apostol Pablo. So una, sabi po dyan, ang unang dahilan ng pasasalamat ang kalikasan ng salita ng Diyos. No? Si Pablo, no, sinulat niya yung kanyang praises sa mga brethren sa Thessalonica. Kasi nung habang binabahagi nila Paul yung salita ng Diyos, hindi ito tinignan ng isang idea o isang opinion nila Paul. Kasi alam natin, no, si Pablo ay isang marunong na tao. No, edukadong tao. Alam natin, yung mga edukado, magaling silang magsalita. Natutuwa ako kay Jojo, sabi ko marunong magsalita to. No, simple lang pero alam mo marunong siyang magsalita. Kasi naalala ko nung kami ay nagpe-preside dito, kung ano-ano yung mga sinasabi na, no, na kinakabahan. Very confident. No? Yung mga edukadong tao, may mga seminar, di ba? Ang galing nila magsalita. At hindi yun yung nakita ng mga brethren, kundi yung binabahagi nila ay mismo salita ng Diyos. No? Kalikasan, yung nature ng Word of God ay galing mismo sa Panginoon, hindi galing sa kay Paul o idea nila, kundi yung tamang interpretation ng salita ng Diyos. No? Sabi po dito, ngunit kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, hindi tayo dapat mag-focus sa delivery ng tao, kundi sa kapangyarihan at otoridad ng Diyos na siyang nagbibigay ng mensahe. So alam po natin, no, ang kasama ni Pablo po dyan ay si Silas at sila Timoteo. So yung mga Thessalonica, marunong sila, no? At tama yung kanilang pagpapasya at alam nila na kahit na tong sila Paul at Silas ay katulad din nila na tao, alam nila hindi sa tao nagmula yung mensahe, kundi sa ating Panginoon. Kadalasan kapag may mga seminar, naalala ko no, sa Kabsu, meron kaming, fourth year yata yun, may mga seminar, may mga tawag dito, speaker na nakakantok talaga. Siguro isa lang, no, yung talagang magigising-gising ka kasi medyo kakaiba yung kanyang pamamaraan ng pag-i-speak. So madalas sinitignan natin yung nag-i-speak kung magaling siyang magsalita o magaling siyang mag-deliver o maganda yung kanyang argumento sa salita ng Panginoon or yung kilala yung isang tagapagsalita. Kasi minsan may mga members, sino ba yung speaker? Ay, ano muna ako, hindi muna ako a-attend. So, gusto ko si Pastor, magaling kasi yun eh. Yan. No, sa YouTube, maraming sikat na mga preacher. Ako, napakinggan ko si Pastor Bong ng CCF at si Pastor Greg ng City Life. Ayan. Mga mahusay at masarap pong pakinggan. Okay naman po yun. Pero alam natin na kahit hindi kilala, kahit simple lang yung mensahe, pero yung nagme-message, servant po ng Panginoon. Kaya hindi po natin dapat i-judge kung sino yung speaker. Tandaan po natin kung sino yung dinala ng Diyos sa pulpit na to, dinadala niya yung mensahe ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Amen po ba, mga kapatid? Yan. Sana maging malinaw po. No? Sabi po sa chapter 13, sinabi po dyan, kaya nga palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ipinangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Hindi ninyo ito tinanggap mula sa tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. So, binigyan din ni Paul yung doon sa verse na hindi ninyo tinanggap mula sa tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. No, hindi tinignan no si Pablo, si Timoteo, si Silas
bilang isang ordinary na servant ng Panginoon na nagtuturo sa kanila, kundi nakita ng mga kapatid sa Thessalonica na sila iginamit ng Panginoon, nangungusap ang Panginoon sa kanila para ibahagi yung salita ng Diyos. No, katulad natin, kung tayo po ay isang member ng isang small group, nakikita natin na minsan yung leader natin, minsan mas marunong pa tayo kung titignan eh. Pero, bakit siya yung ginamit ng Panginoon? Di natin tinitignan na pangkaraniwan lang to eh. Pero siya yung leader ng small group nyo. Siya yung nagtuturo ng salita ng Panginoon. Dala-dala niya yung mensahe ng Diyos. No? Kaya di natin tinitignan yung level ng isang servant ng Panginoon, kundi alam natin na bawat servant ng Panginoon, dala-dala nila yung mensahe ng Diyos. So, yung mga leader naman natin, mga pangkaraniwan niya, pero alam natin na inahanda naman nila yung tinuturo. Siguro naman, sa tagal ng pagsasama nyo, masasabi nyo, baka meron na nagsumbong kay Pastor Larry, Pastor, palitan nyo na yung leader namin. Iba-iba yung sinasabi doon sa namin, sa lesson. Iba yung interpretation niya. Iba yung yung explanation niya dito sa verse, di ba? Ito po yung dapat. Meron na po ba? No, sa tagal ko na po dito sa church, sa panahon pa ni Pastor Roel, no, hanggang kay Pastor Larry, wala pa naman sigurong member na nagsumbong na mali yata yung leader na to, hindi siya dapat leader. Alam natin na binibigyan ng wisdom yung mga leader ng church para pumili din ng mga small group leader. Kaya hindi natin tinitignan yung level ng kanilang kalagayan bilang lingkod ng Panginoon. Ang alam natin, sila'y pinili ng Diyos para magdala ng mensahe ng Panginoon. So, alam natin yung salita ng Diyos ay totoo. Truthful. No? Wala po itong pagkakamali. Hindi ito katulad ng mga nalilimbag na mga iba't ibang books, no, na kung saan mabibili natin sa mga bookstore. Hindi ito katulad nila dahil yung Bible, alam natin, totoo to. Dahil nanggaling to mismo sa Diyos. Gumamit siya ng iba't ibang klaseng mga writer. At hindi yung opinion nila, kundi ginaid sila ng banal na spirito para isulat yung salita ng Diyos. Alam din natin na yung salita ng Diyos may authority to. Kaya nga nagkaroon ng separation ng church of state eh. Kasi kinikilala po ng mga leader ng bawat country na yung salita ng Diyos, yan, may authority yan. No? Kaya yung mga iba't ibang pananampalataya, binibigyan ng karapatan ng gobyerno na magkaroon din sila ng sarili nilang law na hindi naman gaano makaka-apekto sa batas ng lipunan. At higit sa lahat, yung Word of God, makapangyarihan siya. No, siya lang yung salita o yung mga salita na kung saan may kapangyarihan magbago ng buhay ng isang tao. O no, yung isang tao ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. No, walang ibang aklat. At masasabi natin hanggang sa ngayon, wala pa pong tatalo sa Bible na best-seller book of all time. Wala pong tatalo. At may kita natin napakadaming version na nalimbag na ang salita ng Panginoon. Ito yung purpose ng Lord, maabot lahat ng mga tao. Kasi nakabasa na kayo ng Bisayang Bible, no? Bicolanong Bible, sa mga tribe. Dito pa lang yan sa bansa natin. No? Buong mundo po, merong limbag ng Bible. Kaya ganun kahalaga yung salita ng Diyos. Kaya ganun na lamang yung pagpapasalamat ni Paul sa Panginoon, sa salita ng Diyos. Sana ganun din po tayo. Ito ay isang napakahalagang gift ng Lord sa bawat isa sa atin. No, sabi po dyan, balik tayo, hindi pa pala tapos. Sabi dyan, marami ang
nakakarinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi lahat naapektuhan. Ang pagkakaiba ay nasa pagtanggap. Tinatanggap ba natin ito bilang tinig ng Diyos o bilang karaniwang aral lang? Ayan. Paano ba natin tinatanggap ang salita ng Diyos? No, kasi dito yung yung crucial na bagay na pwede mangyari sa buhay natin. Kung tinitignan lang natin to parang isang salita na encouragement, ito isang salita ng pagpapasaya lang, so hindi ito salita ng Diyos na pwede pang magpabago sa buhay natin. No? Kasi baka may mangyari sa buhay natin, katulad ng mga nangyayari sa Pilipinas, na lumilindol kung saan-saan na. Kanina lang may lumindol na naman yata sa Zambales. Sabi ko, ano ba rin nangyayari sa atin? No? Talagang yung salita ng Diyos napakahalaga na sa panahon natin. Ngayon, mahalaga kung paano po natin to tinatanggap. Kaya yung challenge sa atin, no, kung nakikinig tayo ng salita ng Diyos, no, at pinapakinggan natin to parang isang podcast lang o isang lecture lang, wala itong magiging bunga sa buhay natin. Dapat tignan natin to na ito yung mensahe ng Panginoon sa atin ngayon. No, itong mensahe na to para sa akin to. Pinapunta ko rito ng Lord sa church para pakinggan ko yung mensahe niya para sa akin. Hindi kayo magtuturo, uy, para sa iyo yung message na yan. No? Di ba, minsan may mga tayo, nagbibiruan pag sa church, pag merong tinatapik yung pastor, medyo crucial. Uy, ikaw, para sa yan. Uy, sayang, wala dito si kapatid na para sa kanya yung message. Mali po yun, mga kapatid. Lahat ng mensahe na maririnig natin sa pulpit, para sa atin yan. Kasi kung hindi yan para sa atin, bakit pa tayo nandito? No? Bakit ba inalaw ng Diyos na magsama-sama tayo rito para makinig ng salita? Hindi naman para sa iyo. No? Ang gusto ng Lord, mahamon tayo sa kanyang salita. Dahil yung buong isang linggo, aminin man natin o hindi, minsan wala tayong oras sa Panginoon. No? Na minsan nga mag-pray tayo, alis, wala, hindi. Basta gagawin lang natin yung trabaho natin, yung pag-aaral natin. Pero yung Panginoon, nakakalimutan natin. Pero pag once na nag-church tayo, eto, no, isipin namin, sabihin naman natin, Lord, magbabagong buhay na ako. Lord, mamaya magpipray na ako. No? At doon nga sa mga video sa tawag dito, no, sa Facebook, no, kahit yung mga hindi katulad natin, yung faith nila, naririnig ko si Jesus, 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 help me Lord Jesus. No? Kung saan sobrang takot nila. Tayo, tama yung pananampalataya natin, pero hindi natin tinatanggap na may pagpapasalamat ang salita ng Panginoon. Kaya ang application natin, no, ang tanggapin ang salita ng Diyos ng may pananampalataya, katulad ng ginawa ng mga kapatid natin sa Thessalonica. So, pangalawa po, ang pangalawang dahilan ay ang bunga ng salita ng Diyos. No, ang pagtanggap na may pananampalataya ay nagpapahintulot sa salita ng Diyos na gumana. At ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. No, katulad ng mga gamot, no, na binibigay binibigay sa atin ng mga doktor, no, pag tayo ay nilalaboratory at iniinom natin, no. Kaya lang pagkakaiba yung salita ng Diyos, kapag tinanggap natin na may pananampalataya, nakikita nito yung bunga nito sa buhay natin, no. Hindi katulad ng mga gamot na iniinom natin, iba-iba yung side effect, no. Katulad ko, sa akin iba-iba na yung naging side effect ng gamot na iniinom ko. Sa dami ng gamot na ininom ko, namaga yung paa ko, nagkaroon ako ng rashes, ngayon yung rashes naging violet, ngayon naging kulay itim na. So, yon. Dahil hindi rin ako naging maingat sa sarili ko, yon yung nangyari. Pero yung salita ng Diyos, kukumpare ko sa gamot na iniinom ko, iba yung epekto nun
sa buhay ko. No, nakita ko na binago ko ng Panginoon. Nakita ko na unti-unti akong tinuturuan ng Panginoon bilang kanyang servant. Sa inyo kaya, ano kaya yung naging epekto ng salita ng Diyos nung tayo ay sumampalataya? Kaya nga sabi doon sa, di na ba nakalagay, no? Doon sa verse 13b, at ang bisa nito ay nakita, sabi ni Paul, sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. So, yung mga Thessalonica, nakita nila, no, yung bunga ng pagbabago. Naging prayerful, sila ay naging active, no, sa gawain ng Panginoon. Nakakaisip sila ng mga bagay na makakatulong sa ministry, no, para lumago yung church. Ganun po yung epekto ng salita ng Diyos na sinampalatayanan na tinanggap ng mga tao, no, ng bawat isa sa atin. Pwede natin sabihin na tayo, bawat isa sa atin, no, kung tinanggap natin ang salita ng Panginoon ng may pananampalataya, bawat isa sa atin ay buhay na patotoo. No, kaya pagdating sa testimony, hindi pinipili. Lahat tayo, alam natin, makakapag-testify tayo, ano ba yung nagawa ng salita ng Diyos sa buhay natin. No, sabi sa Hebrew, hindi ko pa pala nalipat. Hebrew 4, chapter 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa sa alinmang tabak, na kabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. No, sabi sa Hebrew, no, katulad ng isang tabak. Ginamit yung tabak na may dalawang talim, ganun ang salita ng Diyos. No, pumuputol siya ng mga ating mga pagmamataas, ng ating mga kasalanan, mga kasinungalingan, upang magbukas ng daan ito ng pagbabago sa buhay natin. At sa pamagitan nito, tinuturuan po tayo ng Diyos kung paano tayo mamuhay ng matuwid, no? Yung righteous. Dahil ang mundo natin punong-puno ng kamalian, ng kasamaan. Nung tayo tinanggap natin ang salita ng Diyos, ito ay nagiging mabuti sa buhay natin. At tinuturuan tayong maging matuwid at magtiwala sa Kanya at lumakad sa Kanyang kalooban. No? Para pong ilaw. No? Yung salita ng Diyos as a light na sumisinag, no, sa kadiliman. Kapag dumating yung salita ng Diyos, nawawala na yung dating pagkaligaw at nagkakaroon tayo ng bagong direksyon sa buhay. No? Yung Old Testament, madilim yun eh. Na part ng kasaysayan ng mga tao. No? Napakahirap ng buhay na yon. Pero binago yon nung dumating ang ating Panginoong Hesus, na siya mismo ang nagsimulang magbahagi ng salita niya. Na siya mismo yung salita ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? No? Kaya po sa ating application, sabi diyan, kung ang salita ng Diyos ay tunay na kumikilos sa atin, dapat makita ito sa ating pagbabago at paglago sa pananampalataya. Parang pagsusuri yan eh. Nilalaboratory tayo, merong tester. Or merong kang sakit. No, feel mo wala. No? Kristyano ka ba? May pananampalataya ka ba sa Panginoon? Bakit hindi ko pa nakikita yung change? Bakit yung church hindi pa nagbabago? Bakit ganito pa din? No? Ito ay may malaking kinalaman sa salita ng Diyos. Dapat, kung totoo sa buhay natin, no, sa church, no, yung pagbabago, ano yan, may kita. No, malalantad, hindi po maitatago.
Pangatlo po, sabi po dyan, ang ikatlong dahilan ng pasasalamat, ang salita ng Diyos ay nagpapatatag sa gitna ng pag-uusik. So, may question dyan, sabi, bakit may pag-uusik? Dahil ang salita ng Diyos ay naghihiwalay sa atin mula sa kasamaan at ang kaaway ay hindi natutuwa sa bisa nito. Alam nyo, nung wala pa yung salita ng Diyos, sasabihin natin, yung mga tao parang mayroong unity sa bilip na pinaniniwalaan nila. Pero dahil dumating yung salita ng Diyos, nagbukas sa kaisipan nila, nagbago, nagkaroon ng yung mga naniniwala dati, nabago yung paniniwala, oy, mali pala ito. No, hindi pala tayo dapat sumasamba sa araw. Hindi pala tayo sumasamba sa mga kidlat o sa mga ribulto o sa tao na to. Ito pala ang tunay na Diyos ang ating Panginoon. So lumalabas na yung mga nakatagpo ng katotohanan sa pamagitan ng salita ng Diyos nagiging oposisyon. No, katulad ngayon, no, sa hearing sa Senado, sa Congress. No? Parang minsan pag tinig mo, bakit para sila yung oposisyon, sila yung tama? No, parang ang gulo. Tapos gumulo na yung mga agrumento sa flood control. Kahit ako naguluhan na po. Sabi ko, ang gulo na. Sino ba yung ano diyan? May kasalanan na. Pero sa salita ng Diyos, dito sa nangyari na to, nagkaroon ng pag-uusik, ng persecution, dahil ayaw nung mga kasapi na humiwalay tayo. Mali yan, kulto yan, parang tayo na nakatanggap ng katotohanan, tayo pa yung sinasabihan na kulto. Mali yung pananampalataya nyo na yan. Eto nauna pa, wala pa yung ano, nandito na to. No, pero yun lang yung haka nila, pero ang katotohanan, lahat na nangyari sa mundo ay ginawa ng Diyos nagbula sa ating Panginoon. Kaya sabi po sa verse 14 ng Thessalonica chapter 2, mga kapatid, ang nangyari sa inyo ay tulad nangyari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea. Sa mga nanalig kay Kristo Jesus, inusig kayo ng inyong mga kababayan tulad din ng mga taga-Judea na inusig ng kapwa nila Hudyo. So alam natin yung Judea, yung iglesia ng Panginoon na nauna sa Jerusalem, na kung saan sa panahon ng Pentecost, nangaral si Pedro. Pinangaral niya yung mabuting balita, 3,000 na mga taong tumanggap. At doon nagkaroon ng pag-uusig. Inusig yung mga Hudyo, yung mga unang sumampalataya, ang mga Hudyo na kinilala sa Jesus na isang Mesiyas. So sa tindi ng pag-uusig, yung mga kapatid natin sa Judea nung panahon na yon, no, merong pinatay sa kanila. No? Merong pinahirapan, binilanggo. Kaya ang nangyari, na-scattered yung mga kapatid na sumampalataya sa Panginoon. No, basa natin yan sa gawa. No, si Esteban ang unang martir. At nang panahon na yon, no, sinasabi ni Paul yon sa mga Thessalonica, siya mismo yun. No, isa siya doon sa mga nagpe-persecute sa mga servant ng Panginoon nung hindi niya pa nakakatagpo ang Panginoon sa daang Damascus. Kaya yung pagpapalit ng ating pananampalataya, hindi kagustuhan ng mga taong kasama natin dati. At higit sa lahat, hindi ito gusto ng kaaway ng Panginoon. No? Si Satan, ayaw niya na yung tao ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Gusto niya na ang tao ay mabuhay sa kadiliman, na magdusa katulad ng mangyayari sa Kanya. Pero alam natin, no, yung plano ng Diyos, no, sa sangkatauhan ay hindi kayang pigilan ni Satan. Kaya dapat nagiging aware po tayo, no, sa panahon ngayon na kung saan ang daming nangyayari. Na kung saan alam natin, binubuksan na ng Diyos yung mga opportunity
para tayo mismo na kumilala sa Panginoon, ibahagi po natin yung pananampalataya natin. Ibahagi natin yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya nung mga prayer meeting namin sa Bagtas, wala kaming pinagpipray. Yung mga nasalanta ng bagyo, ng lindol, lagi namin pinagpipray, Lord, kung meron pong mga anak mo, mga servant mo sa lugar na yun, gamitin mo po sila. Gamitin mo po silang lumapit sa mga tao at ibahagi ang iyong salita. Kasi alam natin kung gaano kabisa ang salita ng Diyos. No? Ginagamit ng Lord yung mga yan para magkaroon tayo ng unity of faith. Kasi yung mga church ngayon tulog na. Parang gusto na lang maging stagnant. No? Ayaw nang humayo para ibahagi ang salita ng Panginoon. No? Sabi po dyan, yung mabasa, ang patunay ng inyong katatagan, wala dito. Ang patunay ng inyong katatagan, ang iyong pagtitiis at ang pananampalataya sa gitna ng pag-usik, ito ang pinakamalaking patotoo na tunay na gumagana ang salita ng Diyos sa inyong puso. No? Ano daw yung katunayan? No? Kapag yung salita ng Diyos, sinampalatayanan natin, no? Sa oras ng problema, sa oras ng mga paghihirap, di tayo basta nangangamba sa pwedeng mangyari sa buhay natin o sa pamilya natin. Alam natin na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. No, yung kapayapaan na pinagkaloob sa atin sa magitan ng kanyang salita, hindi basta mawawala sa puso natin. No, katulad ng mga pangyayari na nangyayari sa atin ngayon at sa iba pang mga lugar na ang hirap, no, ng buhay na nangyayari. No, di natin alam, lalo na yung sinasabi, kailan darating ang big one. No, sabi ko, Lord, prayer nga namin doon sa Bagtas, Lord, sana huling lindol na yung nangyari sa Davao ba yun? Pero hindi. Meron pa. May naglindol pa. No? At di natin alam kung mangyayari yun, pero dapat maging handa tayo. No? Ito na yung paalala ng Diyos na yung salita ng Diyos ay makatulong sa atin na maging matatag tayo sa ating pananampalataya sa ating buhay. No, ang salita ng Diyos ay nagganda at nagpalakas sa ating mga kapatid sa Thessalonica upang maging handa sila sa pag-uusig ng kanilang mga kababayan tulad ng dinanas ng mga Kristiyano sa Judea. So tayo naman mga kapatid, yung faith natin ay hindi naman inuusig sa ating bayan. No? At malaya tayo na maglingkod sa Panginoon, lumapit sa mga tao. Pero alam ko, darating yung panahon na kung saan darating yung pag-uusig, sana handa po tayo. No? At itong salita ng Diyos ay lagi nating pangahawakan. No? Sabi po sa application, kung tayo ay puspos ng salita ng Diyos, hindi tayo natitinag kahit may kahirapan o pag-uusig. No? Alam niyo yung kantang Babad? No? Sabi po doon, babad sa salita ng Diyos. No? Babad. No? Sabi doon, nung writer, babad yung sekreto ko, kaya ako masaya. No? Yung mga Kristiyano, kahit may problema yan, numingiti yan. Pero yung ibang tao, na walang pananampalataya sa ating Panginoon, wala lang pambiling bigas, no? Napakainit na ng ulo, no? Sana hindi nila tayo katulad. Sana maging puspos tayo ng salita ng Panginoon. Ito yung challenge ko doon sa mga leader ko, no? Sa mga kabataan. Kaya yung mga kabataan mahina, no? Hindi naman dahil sa paano sila pinalaki. No, iba na yung pamamaraan ng pagpapalaki sa kanila, kundi ang pinakadahilan, kulang sa salita ng Panginoon. So, darating yung panahon na
kayo na yung papalit sa mga ate, kuya nyo, no, sa mga kabataan. Sana mapuspos kayo ng salita ng Panginoon. At para sa challenge natin, no, sa conclusion, sabi diyan, may bisa ba ang salita ng Diyos sa buhay mo ngayon? Nagdudulot ba ito ng pagbabago sa iyong mga desisyon? Nagpapatibay ba ito ng iyong pagtitiis? Kung wala, baka hindi mo pa ito tinatanggap bilang tunay na salita ng Diyos, kundi bilang salita lang ng tao. No, sana po, no, yung salitang ito ng Panginoon na binahagi sa atin ng ating Panginoon, ng lingkod ng Panginoon, ng mga leaders natin, ng mga pastor natin, ay tanggapin natin talaga bilang pagtugon, no, sa Diyos na mayroong pananampalataya. Ito yung pinakamahalagang bagay na iniwan sa atin ng ating Panginoon para maging matatag tayo sa ating buhay. Purihin po ang Panginoon at pagpalain po tayong lahat. At sa ating pong pangwakas, niling ko po tayong lahat ay tumayo at tayo po ay magwakas sa panalangin. Aming Ama, aming Panginoong Hesus, tunay ko pong tapat. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa iyong mga salitang aming pong narinig. Salamat po dahil alam po namin ang iyong salita ay hindi po salita nagmula sa tao, kundi ito'y tunay na salita na nagmula po sa iyo, na kumikilos sa mga anak mo na sumasampalataya rito. Lord, salamat po dahil patuloy mo po kaming pinapaalalanan na ang iyong salita ay makapangyarihan, na kaya pong magpabago, magpatawad, magtuwid, at magpatatag, Panginoon, ng aming buhay. Tulungan niyo po kami bilang iyong anak, katulad ng aming po mga kapatid sa Thessalonica, na katulad nila na dumago at sinampalatayanan ng kanilang ang iyong salita, Panginoon. Nagbago ang kanilang buhay. At sila, Panginoon, ay isang modelo ng church, ng mga believer na nagiging encouragement, Panginoon, sa iyong mga iglesia sa panahon ngayon. Panginoon, dalangin po namin, samahan mo po kami, gamitin mo po ang iyong mga lingkod, ang iyong mga servant, Panginoon. Gamitin mo sila mightily sa pagtuturo ng iyong salita, Panginoon. At kami bilang iyong anak, patuloy kaming maging mabuting tupa na handang makinig at tanggapin ang iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon. Ikaw po ang madakila. Patuloy na dalangin po namin ang aming bansa, ang aming po mga kababayan na apektuhan ng lindol. Samahan mo po sila, Panginoon. Dalangin po namin ang mabilis na pagtulong mula po sa government, sa mga private sector, sa mga churches, Panginoon, na Christian church, na lumapit sila, Panginoon, sa mga tao na nangangailangan. Hindi lang mga damit o mga tinapay ang madala, kundi madala, Panginoon, ang iyong salita sa kanila. Alam po namin na mayroon kang purpose, may plano ka sa lahat ng nangyayari. At ito, Panginoon, ay yung mga tao ay lumapit sa iyo at kilalanin ka bilang Panginoon at sarili nilang tagapagligtas. Purihin ka, ikaw po ang aming dinadakila sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po, mga kapatid. Hallelujah sa iyo, aming Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa buhay ng bawat isa. Ikaw po, Panginoon, ay aming pinapasalamatan sa isang malayang sandali na kami, Panginoon, ay magsama-sama. Purihin ka sa aming mga awit, sa aming mga buhay. Makasama namin, Panginoon, ang aming mga kapatid sa pananampalataya. Gayon din, Panginoon, higit sa lahat ay aming pong mapakinggan ang iyong mga paalala. Buhat po sa iyong mga banal na salita. Salamat po, Panginoon, dahil sa karanasan ng iyong lingkod na si Apostol Pablo ay
iyong ipinapahayag sa amin ang buhay na mayroong pagpapasalamat. Pagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na sa amin ay dumarating. Nawa, Panginoon, masumpungan mo na ang buhay na ito ay nagpapahayag ng kapangyarihan ng iyong mga salita. At makita at mahayag ang iyong mga salita sa amin po mga paglakad, sa amin po mga paggawa. Salamat din po sa aming mga nakasama dito po sa aming pagsamba. Aming pong hiling na iyo pong pagpalain ng aming kapatid at patuloy po na samahan siya. At nawa makasama namin siya muli sa aming susunod na gawain sa linggo, Panginoon. Inihiling po namin, aming Diyos, maging ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa aming pag-iwahiwalay pauwi sa aming mga tahanan. Amin pong pinapagkatiwala sa iyo ang buong isang linggo. Hindi po namin alam, Panginoon, kung ano yung pwedeng mangyari. Pero ini-entrust namin sa iyo lahat ng bagay. Ang aming pong safety, yung protection, Panginoon, ay nagmumula po sa iyo. Huwag mo pong hayaan na yung takot ay madaig yung aming mga puso, lalo yung aming pananampalataya. Lagi kami manghawakan sa iyo na mas makapangyarihan kaysa lahat ng bagay, Panginoon. Samahan mo po ang aming mga pamilya, saan man sila naroroon, araw-araw, sa hanap buhay, sa eskwela, sa tahanan, Panginoon, o saan mang lugar. Ikaw po yung makasama namin at mag-ingat sa amin. At amin pong inihiling, Panginoon, patuloy na tinataas sa iyo ang aming bansa. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan o dakilang Ama. Maiparanas mo sa amin, Panginoon, ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon. At bigyang katugunan, maging ang mga panalangin ng bawat isang mga anak mo sa umaga pong ito. Hindi man namin narinig yung mga prayers nila. Amin pong inihiling, Panginoon, katagpuin mo po ang puso ng bawat isa, maramdaman ng bawat isang narito ngayon na meron kaming Diyos na dumirinig sa aming mga panalangin. Nawa yung mga tapik ng mga kapatid, kamay na kakamay, ngiti sa mga labi ay maging encouragement sa aming lahat, sa aming pong pag-iwahiwalay sa umagang ito. Purihin ka po, dakilang Ama. Ito'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pinakamamahal, naway sumating lahat ng pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipis at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.